Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay natitipon ngayong gabing ito, bagamat ngayon ay Lunes, at kadalasan naman ang misa natin dito ay pag-Sabado at yung mga susunod na simbang gabi. Pero dahil nga ngayon ay dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria, kung kaya't nagkaroon tayo ng misa. Pasalamatan natin ang Panginoon. So, kung ito ay hindi natapat na linggo, ito ay dahil nga ang kapisahang ito ay tinuturing natin na holiday of obligation. So, dapat bilang Katoliko ay nagsisimba tayo. Pero dahil nga ipinagdiwang natin kahapon ay pangalawang linggo ng Adbyento, nasakop na nito yung atin pong obligation na magsimba tuwing December 8. Kasi December 8 talaga yung pinaka pagdiriwang. Pero dahil nga natapat na ikalawang linggo ng Adbyento at sa liturhiya, mas mataas yung antas ng Adbyento kaysa sa mga solemnity. Kung kaya't ang solemnity na natatapat ng linggo, minumove ng isang araw. Malinaw po ba? Yan. Sabihin nyo nga po, Immaculate Conception. So, review lang tayo ng konti, no? Pag sinabing kapisahan ng Immaculada Concepcion, immaculate, ibig sabihin pure. Kaya nga sa Tagalog, kalinis-linisan na paglilihi. Hindi si Maria ang naglilihi, bagamat sa pinahayag na ebanghelyo ay tungkol sa paglilihi ni Maria. Pero ang pagdiriwang ngayon ay tungkol sa paglilihi sa mahal na Birhen. Ibig sabihin, yung kanyang ina ang nagbubuntis. Si Santa Ana, ipinaglilihi niya na, ipinagbubuntis niya na
si Maria. Dahil si Maria ang katuparan ng pangako na siyang magiging tagapagdala ng salita ng Diyos na magliligtas naman sa atin. Malinaw ba yon? So, hindi si Maria ang tagapagligtas, kundi yung kanyang dadalhin na pagdating ng takdang panahon na siya na ay kaya ng magdesisyon, ay ipapahayag na sa kanya na ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Okay pa tayo? Okay. Kaya mahalaga po na kung paanong ang mahal na birhen ay ipinaglihi ng kanyang ina at sa sinapupunan pa lang din ng kanyang ina ay talagang napuspos na rin siya ng grasya ng Diyos. At ang grasyang ito ay siya ay maprotektahan mula sa anumang mantsa ng kasalanan ng tao. Kaya kalinis-linisan, Immaculada Concepcion. Tanging si Maria, no? Bakit hindi ikaw? Gusto niyo ba? Hoy, naintindihan niyo ba ako? Huh? Tanging bukod, no? Bukod tanging si Maria ang pinagkalooban ng ganitong grasya. Inihanda siya para maging kabahagi o bahagi ng plano na ang anak ng Diyos ay magkakatawang tao sa pamamagitan ni Maria. Kaya nga, naging tao si Kristo dahil si Maria ay tao. Pero si Kristo ay Diyos pa rin. Nagkaroon ng pagiging tao, nakibahagi sa ating pagkatao dahil ipinaglihi, ipinagbuntis ni Maria. Okay. Kaya mahalaga po na sana ngayon, kung paanong si Maria ay iningatan sa sinapupunan pa lamang din ng kanyang ina, ganun din ang gagawin niya kay Kristo, iingatan niya si Jesus sa kanyang sinapupunan na magandang paalala sa atin lahat, lalo na para sa mga kababaihan, alagaan ninyo ang inyong mga katawan. Bakit ba ang daming cancer sa breast, cancer sa ovary, cancer sa kung ano-ano ang mga babae ngayon? Sa tingin niyo, bakit? Yung iba, sa sinapupunan pa lang, medyo nalagyan na ng chemical ang kanilang mga nerve. Yung iba naman, sa ngayon, simula nung pagkadalaga, nalagyan na ng chemicals yung kanilang katawan. Anong ibig sabihin? Ano bang pinagtititake ninyong mga pills? Kasi yung mga lolo't lola naman na nabuhay noon na hindi nagtitake ng pills, wala naman silang mga ganitong mga sakit. Gusto ba ng Diyos na magkasakit ka? Gusto ba ng Diyos na magkaroon ka ng cancer sa kung ano-anong bahagi ng katawan? Sino bang nagdesisyon na maglagay ng chemical sa katawan? Kaya ingatan. Ingatan ang katawan dahil balang araw, diyan mabubuo ang isang tao na inihahanda ng Diyos para maging kabahagi sa kanyang plano sa daigdig na ito o sa mundong ito. Hindi mo po pwedeng sabihin, katawan ko ito, wala kayong pakialam. Kasi unang-una, ikaw ay para sa Diyos. Binigyan ka ng katawan ng Diyos. Ang katawan mo ay sa Diyos. Kaya hindi po pwedeng, katawan ko ito, bahala ako sa katawan ko. Kasi pagdating ng araw, pag may nabuong bata dyan sa katawan mo, ano mangyayari? Kung may lason na ngayon pa lang. Kaya alagaan, pag-ingatan, at protektahan ang sarili para din sa darating pang henerasyon o darating na buhay na ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat.